ng baha. Ang lalawigan naman ng Batangas. As the winds subside and the flood's water recede, the story of Typhoon Tino is far from over. It is a stark reminder of nature's formidable power, but also a testament to the unyielding spirit of humanity. Ako si Sandra Alilain. Nag-star sa Purok 9, Barangay Agbisan, Himalaylan City. Ang akong edad ay 56. Ang akong bata ay 4. Puro lalaki. Ang una-una natabo, nagkatulog kami, gimpukaw kami sa akong bata. Tapos ang akong bata, gimbok siya ng pertahan, nagsulod ang tubig. Pre, nahimos, para hindi mabasa ang talang ng mga gamit. Ang tubig nagtaas na, kaya napilitan kami na mag-evacuate. Sa evacuation center, wala kami katulog kay kadamo sa tawo. Naginuto kami. Damo lamok, wala suga. Tapos, nung nakapuli na kami, mga 3 days ko na nakapuli na kami, may ayuda na alin sa DSWD. Yun ang nakapiyan-piyan sa amon, kaya wala kami ubra, kahit siyempre baha. Yung bala niya ito ng kumay na bumang bala. Siyempre may ara, ang atop, kaya na ano sa hangin. Tapos ang mga gamit nakalabasa. We have witnessed heartbreaking loss and devastation, yet alongside it, an inspiring surge of community, courage, and resilience. Even Ma'am Sandra Alilain, like many others, experienced the devastating impact of Typhoon Tino, which made life difficult. But amidst the challenges, a resilient smile still light her face. The journey to recovery will be long, demanding continued effort and unwavering support. Let the lesson learned from Tino inspire us to build back not just stronger structures, but a more prepared, empathetic, and united future. The true legacy of the storm will be found not in the destruction it left behind, but in the strength we discovered together. And never forget the beast that let our kababayans down.